Ngayon, malinaw na kung bakit talaga binisita ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang Azerbaijan kamakailan. Marami ang nagulat sa dahilan ng kanyang pagbisita. Ang Ukraine at Azerbaijan ay lumagda ng bagong kasunduang militar at maaring maging lugar ng negosasyon ang Azerbaijan sa pagitan ng Ukraine at Russia para tapusin ang digmaan. Pinag-uusapan ito hindi lang sa Kyiv kundi pati sa Moscow. Sinabi ni Pangulong Ilham Aliyev na magsasama na ang Ukraine at Azerbaijan sa paggawa ng armas. Malakas ding ipinahayag ni Aliyev ang suporta sa soberanya at teritorial na integridad ng Ukraine na parang isang sampal sa muka ng Kremlin. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang resulta ng pagbisita ni Volodymyr Zelensky sa Azerbaijan at ang koneksyon nito sa geopolitika. Hindi lang ito simpleng pagbisita, bahagi ito ng bagong geopolitical na estratehiya ng mga otoridad ng Ukraine. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Sinusuporta ng Baku ang teritorial na integridad ng Ukraine, ayon kay Pangulong Azerbaijani Ilham Aliyev. Sa press conference matapos ang pagpupulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, narito ang pahayag ni Aliyev. Ang Azerbaijan at Ukraine ay sumusuporta at mapapatuloy sa pagsuporta sa soberanya at teritorial na integridad ng kanilang mga bansa sa lahat ng pandaigdigang organisasyon. Nagpalitan kami ng opinyon ni Pangulong Zelensky tungkol sa ugnayang militar at taktikal at dito rin ay may malalaking posibilidad. Ayon kay Aliyev, ang industriya ng depensa sa parehong bansa ay umuunlad. Malalaking oportunidad para sa magkasanib na produksyon ng Ukraine at Azerbaijan sa larangang ito. Ayon kay Vladimir Zelensky, ngayong araw ay lumagda ang Ukraina at Azerbaijan ng 6 na dokumento sa iba't ibang laraman. Ang pangunahing bagay dito ay ang kompleks na industriyang pandepensa. Palalawakin at palalalimin pa natin ang ating kooperasyon. Ang paggawa ng sandata ay nagbibigay katatagan sa mamamayan at nagsisilbing panangga laban sa potensyal na agresor. Gusto ko ring banggitin ang pagpupulong ng dalawang lider, sina Zelensky at Aliyev, ay naganap sa lungsod ng Gabala sa Azerbaijan noong Sabado. Tinalakay din ng magkabilang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng enerhiya, agrikultura at ang gawain ng Intergovernmental Commission para sa ekonomikong ugnayan. Mahalagang banggitin dito na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ay dumating na sa Saudi Arabia sa ikalawang pagkakataon na yung buwan. Huwag muna kayong magmadali o magtaka kung bakit ako lumipat mula Azerbaijan papuntang Saudi Arabia. Ipapaliwanag ko ito ngayon. Sa Jeddah, nakipagkita siya kay Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud ng Saudi Arabia para pag-usapan ang pagpapatupad ng kasunduan sa seguridad sa tatlong larangan. Narito ang pahayag ni Zelensky. Una, pag-export ng ating kadalubhasang Ukrainyano sa seguridad at mga kakayahan sa pagtatanggol. Ikalawa, kooperasyon sa enerhiya na nagbibigay ng katatagan sa Ukraine sa mahirap na panahong ito. Ikatlo, usapin ng seguridad sa pagkain. Magkasama tayong nagtatrabaho upang palakasin ang ating mga mamamayan at mga katuwang. Tinalakay rin nila ang posibilidad ng partisipasyon ng Saudi Arabia sa mga proyektong infrastruktura, rekonstruksyon ng Ukraine at pakikipagpartner sa sektor ng pananalapi at iba pang proyektong pampamahalaan. Inabisuhan ni Zelensky ang Crown Prince tungkol sa takbo ng negosasyon para wakasan ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine at nagpasalamat sa tulong ng Saudi Arabia. Dito, hindi lang basta niya naalala ang mga negosasyong yon. At ngayon, si Vladimir Zelensky na nasa Azerbaijan na ay hayagang naghayag na ang Ukraine ay lubusang babaguhin ang kanilang pulisya, ganap na tatalikuran kumbaga ang mga serbisyo ng Estados Unidos ng Amerika. Sinabi ni Zelensky na nitong mga nakaraang buwan, aktibong nagtatrabaho ang Ukraine sa tatlong direksyon, gitnang silangan at rehiyon ng Persian Gulf, European Union at ngayon ay partikular na ang Azerbaijan. At dito ay may isang kawili-wiling punto. Nalaman na handa ang Kyiv na magsagawa ng panibagong round ng tatluhang pag-uusap tungkol sa kapayapaan mismo sa Azerbaijan, kung pipiliin din ng Russian Federation ang diplomasya. At narito pa ang isang sipi mula kay Zelensky.
Mahalaga para sa Ukraine na mahanap ng Russia ang lakas para wakasan ang hindi makatarungang digmaang ito. Pinahalagaan din namin ang papel ng aming mga katuwang bilang tagapamagitan. Handa kami para sa tatluhang pag-uusap. Nagkaroon kami ng ganitong mga pag-uusap sa Turkey, nagkaroon din kami ng ganitong mga pag-uusap kasama ang aming mga Amerikanong katuwang sa Switzerland. Sinasabi nilang posible na itong gawin sa Azerbaijan. At ngayon, nalaman natin na maaring pumayag ang Russia sa pag-uusap kasama ang US at Ukraine mismo sa Azerbaijan. Inihayag ito ng unang bise-tagapangulo ng Komite ng Konseho ng Federasyon para sa Pandaigdigang Usapin, Vladimir Jabarov. Narito ang kanyang sinabi. Ayos na lugar yan. Maganda ang relasyon natin na yon sa Azerbaijan. Kung handa ang Azerbaijan na tiyakin ang seguridad ng lahat ng kalaok sa negosasyon, sa tingin ko pwedeng pumunta ng walang problema ang ating mga miyembro ng negosasyon sa Azerbaijan. Pero kahit dito, nagsimula na namang magpalusot ang mga Ruso. Hindi sila magiging mga Ruso kung hindi nila gagawin yon. Si Jabarov ito. Sabi ni Jabarov, taktika lang at kasinungalingan ang pahayag ni Zelensky na bukas ang kib sa tatluhang negosasyon sa Azerbaijan. Sinabi rin niya na di umano'y hindi handa si Zelensky sa negosasyon. Nakakatawa pakinggan si Zelensky na laging sinasabi, pakinggan ninyo mga hindi naliligo na Ruso, handa kami sa negosasyon. Sabi pa niya, ako si Zelensky, handa akong makipag-usap mismo kay Vladimir Putin. Nasaan ang diktador ninyong kalbo? Bakit siya nagtatago? Hanggang kailan ka magtatago? Lumabas ka sa bunker at umupo sa mesa ng negosasyon. Bakit ka duwag? Sinasabi ni Zelensky ito kahit saan. Lumabas ka na? Tara, mag-usap. Ayon sa mga Ruso, hindi pa handa si Zelensky sa negosasyon, pero si Vladimir Putin ay handa na kahit natatakot siyang lumabas ng bunker. At sa totoo lang, sa kabuuan, handa sila, pero hindi rin handa. O, sa madaling salita, susunod nilang babanggitin ang sinabi ni Jabarov. Palaging pinapalitan ni Zelensky ang mga kalahok sa negosasyon, pati na rin ang lugar ng negosasyon at pati na rin ang mga paunang kondisyon para sa negosasyon. Siya ay taga-suporta. Sa pagpapatuloy ng labanan, sumusunod siya sa utos ng kanluran. Tulad ng dati, sa huli, aatras si Zelensky at sasabihin na hindi sila sang-ayon at ang mga kondisyon na ilalatag ng Russia. Pero ang mahalaga, ang Azerbaijan ngayon ay totoong pinag-uusapan bilang bagong lugar para sa negosasyon. At ibig sabihin nito, maaring medyo magbago ang papel ng Estados Unidos ng Amerika sa mga negosasyon. At ito ay hindi na maikakaila. Sa gitna ng kawalang tatag ni Donald Trump, naghanap ang Ukraine ng mga alternatibong sandigan. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.